At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampamento ang bawat may ketong at bawat inaagasan at ang sino mang karumal-dumal sa pagkahipo sa patay. Lalaki at babae ay kapwa ninyo ilalabas, sa labas ng kampamento ilalagay ninyo sila, upang huwag nilang ihawa ang kanilang kampamento na aking tinatahanan sa gitna." At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at inilabas sa labas ng kampamento, kung paanong sinalita ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel, pagka ang isang lalaki o babae ay nakagawa ng anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao, na sumalangsang laban sa Panginoon, at ang gayong tao ay naging salarin, ay kanyang isusulit nga ang kanyang kasalanang nagawa, at kanyang pagbabayarang lubos ang kanyang sala, at dadagdagan pa niya ng 5 bahagi at ibibigay sa pinagkasalahan. Datapwat kung ang lalaki ay walang kamag-anak na mapagbabayaran ng sala, ay mapapasa sa saserdote ang kabayaran ng sala na handog sa Panginoon, bukod sa tupang lalaking pinakatubos na ipangtutubo sa kanya. At ang bawat handog na itinaas sa lahat ng bagay na banal ng mga anak ni Israel na kanilang ihaharap sa saserdote ay magiging kaniya. At ang mga bagay na banal ng bawat lalaki ay magiging kaniya. Ang ibigay ng sinumang tao sa saserdote ay magiging kaniya." At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, kung ang asawa ng sinumang lalaki ay malilisya at sasalangsang sa kanya, at ang ibang lalaki ay sisiping sa kanya, at ito'y makukubli sa mga mata ng kanyang asawa, at ang bagay ay malilihim, at ang babae ay madudumhan, at walang saksi laban sa kanya, o hindi man matututop siya sa pagkakasala, at ang diwa ng paninibugho ay sasa kanya, at siya'y maninibugho sa kanyang asawa, at siya'y madudumhan, o kung sasa kanya ang diwa ng paninibugho, at siya'y maninibugho sa kanyang asawa, at ito'y hindi madudumhan, ay dadalhin nga ng lalaki sa saserdote ang kanyang asawa, at ipagdadala ng alay ng babae ng 10 bahagi ng 1 epa ng harina ng sebada. Hindi niya bubuhusan ang langis o lalagyan man ng kamangyan, sapagkat handog na harina tungkol sa paninibugho. Handog na harinang alaala na nagpapaalaala ng kasalanan. At ilalapit ng saserdote ang babae, at pahaharapin sa Panginoon. At ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa, at sa alabok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. At pahaharapin ng saserdote ang babae sa Panginoon, at ipalulugay ang buhok ng babae, at ilalagay ang handog na harina na alaala sa kanyang mga kamay, na handog na harina tungkol sa paninibugho, at tatangnan ng saserdote sa kamay ang mapapait na tubig na nagbubugso ng sumpa. At siya'y papanunumpain ng saserdote, at sasabihin sa babae, kung walang sumiping sa iyo na ibang lalaki, at kung di ka nalisya sa karumihan, sa isang hindi mo asawa, ay maligtas ka nga sa mapapait na tubig na ito na nagbubugso ng sumpa. Datapwat kung tunay na ikaw ay nalisya sa iba na di mo asawa, at kung ikaw ay nadumhan, at ibang lalaki ay sumiping sa iyo, bukod sa iyong asawa, ay panunumpain nga ng saserdote ang babae ng panunumpang sumpa. At sasabihin ng saserdote sa babae, ilagay ka ng Panginoon na pinakasumpa at pinakapula sa gitna ng iyong bayan, kung papanglumuhin ng Panginoon ang iyong hita at pamagain ang iyong tiyan.
At ang tubig na ito na nagbubugso ng sumpa ay tatalab sa iyong tiyan, at ang iyong katawan ay pamamagain, at ang iyong hita ay panglulumuhin, at ang babae ay magsasabi, siya nawa, siya nawa. At isusulat ng saserdote ang mga sumpang ito sa isang aklat, at kanyang buburahin sa mapait na tubig. At kanyang ipaiinom sa babae ang mapait na tubig na nagbubugso ng sumpa, at tatalab sa kanya ang tubig na nagbubugso ng sumpa, at magiging mapait. At kukunin ng saserdote sa kamay ng babae ang handog na harina tungkol sa paninibugho, at kanyang aalugin ang handog na harina sa harap ng Panginoon at dadalhin sa dambana. At ang saserdote ay kukuha ng isang dakot ng handog na harina na pinakaalaala niyaon at susunugin sa ibabaw ng dambana, at pagkatapos ay ipaiinom sa babae ang tubig. At pagka napainom na siya ng tubig, ay mangyayari na kung siya'y nadumhan at siya'y sumalangsang sa kanyang asawa, na ang tubig na nagbubugso ng sumpa ay tatalab sa kanya at magiging mapait, at ang kanyang katawan ay mamamaga, at ang kanyang hita ay manglulumo, at ang babae ay magiging sumpa sa gitna ng kanyang bayan. At kung ang babae ay hindi nadumhan, kundi malinis, ay magiging layanga at magdadalang tao. Ito ang kautusan tungkol sa paninibugho, pagka ang isang babae ay nalilisya sa lalaking di niya asawa at nadumhan, o pagka ang diwa ng paninibugho ay suma sa isang lalaki at naninibugho sa kanyang asawa, ay pahaharapin nga ang babae sa Panginoon at gagawin ng saserdote sa kanya ang buong kautusang ito, at ang lalaki ay maliligtas sa kasamaan, at ang babae ay siyang magdadala ng kanyang kasamaan.